Suma sa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamamagitan ng programang ito at ang iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Cristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa Iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. So, yan po mga kaibigan, ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako panig sa mga Katoliko, no? Mga kapatid. Pero sa punto na yung aral ng Iglesia ni Cristo na ang Iglesia po ay natalikod. Natalikod. Tumigil at ito po ay nagpatuloy noong 1914. So, ang paniwala po nila, ang Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos na itinatag noong unang siglo, panahon ni Cristo, ang paniwala ng Iglesia ni Cristo ay natalikod, mga kapatid. At tutol sila doon sa paniwala na ang Iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi po natalikod. Ang batayan po nila na talata, mga kaibigan, upang sabihin na ang Iglesia ay hindi natalikod o Iglesia ay natalikod pala, no? Ayon dito sa kanilang paniniwala sa libro po ng Gawa. Ito yung favorite nila, lalong-lalo yung Lamsa translation. Dito sa Gawa 28, mga kaibigan, na ganito kasi ang sabi ni Apostol Pablo, no? Ingatan ninyo ang inyong sarili. Dito may babala ng Apostol Pablo, no? May babala. Dito sa talata, mga kaibigan, meron pong sinasabi na babala ni Apostol Pablo doon po sa mga iglesia na ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito yung binili ni Kristo, no? Sa kanyang sariling dugo, yung iglesia ng Diyos na buhay. 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawan sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulian. Ang hindi po nila nauunawaan, mga kapatid, ayon daw dito sa talatang ito na aking binasa, ang iglesia daw natalikod. At saka lang ito na itayo muli noong panahon ni Ka Felix Manalo noong 1914. July 27, 1914. Kalinsabay o kalinsunod ng unang digmaan pang lahat, pang mundo, no? Yan ang paniniwala nila, mga kaibigan, mga kapatid. So, ako, hindi ko alam yung mga iba dyan, mga kaibigan natin. Pero ako, hindi ako naniniwala na ang iglesia po ay natalikod. Bakit? Nung iniwan ni Apostol Pablo ang iglesia, ayon dito sa talata, sabi niya dito, aking talastas na pag-alis ko ay magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdadala ng mga alagad sa kanilang hulian.
wala ka namang mababasa dito sa talata na sinasabi na ang iglesia ay matalikod, mga kapatid. Wala ka namang mababasa dito sa talata na ang iglesia ay matalikod. Kapatid na Sentinel, good morning sa iyo. Oh, ayan. Talikod. Ayos. Oo, yun ang paniniwala ng mga iglesia ni Cristo. Subukan natin ipatugtog muna. Ituloy ko po. Sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Cristo noon ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Cristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan o mas angkop na salita na pangatwiranan. Ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16:18. Mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata at tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. So ito yung tutulan niya, yung sinabi ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig kahit ang pintuan ng impyerno o Hades. So tutulan niya ito. Pakinggan natin kung paano niya tutulan, mga kapatid. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo na sinabi niya na ang kanyang iglesyang ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Paano po ginagamit ng Iglesia Katolika ang talatang binasa natin para panindiganan nila at ituro nila na hindi raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo? Dala po namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika na Kung bakit nila tinututulan yung paniniwala na hindi natalikod ang iglesia ng Diyos, para maikapit nila yung aral nila na naitayo muli ang iglesia noong 1914. Medyo ito yung hindi ka panipaniwala eh. Naitayo muli noong 1914. Ngayon, mga kaibigan, tutulan niya. Hindi ako Iglesia Katolika, kapatid na Sentinel, hindi ako Iglesia Katolika, pero hindi ako sang-ayon dun sa tutol ng Iglesia ni Cristo. Sige, kapatid na Sentinel. Bro, sino ba ulo ng iglesia? Di ba si Kristo? Yes. Kristo. Oo. Kung natalikod yung iglesia, di lalabas pati si Kristo natalikod. Ganun nga eh. Yun nga eh. Kung hindi naman kasama si Kristo sa natalikod, lalabas yung katawan nakaharap sa kabila, yung ulo nakaharap sa likod. Pilipit. Walang ka-logic doon. Natalikod. Buti siguro, mayroong ilan na may ilan na humiwalay. Pero pag sabihin mo nakabuuan, inatalikod, mali yun. Hindi nga magsipanaig ang pintuan ng Hades doon sa iglesia na itinayo, di ba? Paano natalikod? Hindi talikod. Mali yun. Ayan. Ito. Ituloy natin kung paano niya tutulan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag niya kung ano daw ang ibig sabihin na hindi daw makapananaig ang pintuan ng Hades
doon sa iglesia na itinatag ni Kristo na ang angkin nila ay iglesia ni Kristo, ni Manalo. Pero hindi daw totoo na hindi natalikod. Hindi ko mo sinabi ni Kristo daw na yung iglesia ay hindi papanaigan ng pintuan ng Hades, ay hindi daw ganun ang ibig sabihin na hindi matalikod. Ito ang paliwanag niya kung bakit ano yung paliwanag niya. Ito. Magatang siyang inyong pakinggan ang aral na Katoliko sa pahina 79. Ganito ang sinasabi sa aklat na ito. Ano? Ang pamamahala ng Santa Iglesia. Ipinagkatiwala ni Hesukristo ang pamamahala ng kanyang iglesia sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Inilagay niya na parang pinakapuno ng buong iglesia si San Pedro. Ang nauna, noong sabihin niya sa kanya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Pedro ay ang wikang Arameyong Kefas na ang kahulugan ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Okay. At ang pintuan sa makatwid ng kapangyarihan ng infyerno ay hindi mananaig sa kanya. Mateo 16:18. Alinsunod po sa aklat na binasa natin ay ikinukot ng mga otoridad Katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 16:18 na sinasabi ron na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infyerno o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo, sapagkat ang paniniwala nila ay kung ito ray matatalikod, sa mga today, mapananaigan ng infyerno. At may binabanggit pa nga ang mga defensor Katoliko na pagkaroon nagkaganon, hindi talunan ang Panginoon Kristo. Nagtayo siya ng iglesia, pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo. Huwag kayong bibitiw sa pagsubaybay. Alin po kaya ang tinutukoy na Hades, yan ang ating pag-aralan, na hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Yan, Magandang ibang salin balita na. Biblia. Ito po ay pinagtulungang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16:18, ganito ang pahayag Oo. ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon Kristo na Hades na hindi makapananaig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Ayan. So yun po yung tutol nila na hindi ibig sabihin na hindi matalikod, kundi ang ibig sabihin daw ay hindi daw wala daw kapangyarihan ng kamatayan. Yun ang nakalagay dun sa binasa niya na talata . Hindi ko nga ano yung Ikaw talata yun. Rachel, Katoliko daw yung tumalikod. Yan daw tumalikod, Katoliko. Tama ba yung sabi niya? Yes. Mas, dating tunay itong Katoliko. Yun ang lalabas. Yun ang lalabas. Ngayon, masama ibig sabihin ng tumalikod. Diba doon sa Pedro 2:20, 2:22, tumalikod sa banal na utos. Masama ibig sabihin nun. Tumalikod. Oo. Dati pa lang tunay ito. Ganun lalabas. Ang ibig sabihin daw yung hindi magsipanaig ang pinto ng Hades, ay ang ibig sabihin daw ay at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Yun daw ang ibig sabihin nun. Ako naman po kasi mga kaibigan, para sa akin, yung pintuan ng Hades na hindi
makapananaig doon po sa itinayo ni Kristo na iglesia. Yung pagmamay-ari ng Diyos. Kasi inutusan lang naman ni Kristo para itayo niya yung iglesia Ngayon, ang hindi po makapananaig sa kanya na pintuan ng Hades ay yung aral na mali, na hindi kayang igiba yung tunay na iglesia kahit anong klaseng aral ng demonyo o anuman. Tama naman yung binasa niya na at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kasi ang kapangyarihan naman ng kamatayan ay kasalanan Yun ang hindi makapananaig. Pero hindi ibig sabihin tatalikod ang iglesia. Iba lang yung pagkaunawa niya o palusot niya para maidugtong niya yung kanyang sarili na si Felix Manalo ang nagbangon muli noong 1914. Pero kung basahin po natin maigi mga kaibigan, yung kapangyarihan ng kamatayan na hindi makapanaig sa iglesia ng Diyos, yun po yung kasalanan. Kasalanan, yung kapangyarihan kasi ng kamatayan ay kasalanan Ayon kay Apostol Pablo, kung atin pong basahin, dito po sa libro po ng unang Korinto, kapitulo 15, sa versikulo 56 yata, tignan ko lang, no? Sabi po dito, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. O kita mo? At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So, ang tibo daw ng kasalanan o ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kapangyarihan ng kamatayan ay kasalanan. Kung ikaw ay iglesia ng Diyos at totoong sumasampalataya ka sa Diyos, umiiwas ka sa kasalanan hindi ka kaya Yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi ibig sabihin na tatalikod yung iglesia at maitatayo muli sa pamamagitan ni Ka Felix Manalo. Malayo yun, kapatid na Sentinel. Kailan naman humarap na? Yung tumalikod, kailan humarap? Noong 1914 daw. Humarap ng 1914. Oo. Ngayon, si Manalo na nagtayo. Oo, si Manalo na nagtayo ayon sa kanilang sinipi. Ewan ko kung meron pa dito yung wala na yata. Ibig sabihin yung binili ng Diyos sa Gawa 20:28, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Dinalinis na dito malikod. Nung matalikod, humarap ulit, parang gano'n. Oo, natalikod Masama ibig sabihin nung natalikod. Tumalikod sa banal na utos, ibinigay sa kanila. Nangyari na muli ang kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang babaeng baboy sa pusali. Ay naku, sinabi mo pa, kapatid na Sentinel. Nahugasan na, tapos tumalikod. Parang lumalabas, masama yung iglesia na itinatag ni Kristo. Brad Sentinel, may tanong tayo, no? Yun po bang itinayo ni Kristo, matatalikod ba yun? O madadaig, kumbaga, matatalo siya sa kung sino-sino man yan na yung halimbawa Brad Sentinel, tayo ng Diyos yun. Paano matatalikod yun? Saka hindi po totoo na yung iglesia ni Kristo ay itinatag ni Kristo, kasi ito po, sabi dito sa kanilang sinipi, hindi mabasa, no? Pero ayon po dito mga kaibigan sa nakalagay, si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Ipinanganak noong May 10, 1886 sa Tipas, Rizal. Siya nagtanim at nagdilig yung iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, hindi si Kristo ang nagtayo yung iglesia, kundi si Felix Manalo yung nagtayo noong 1914. Yun ang nakalagay mga kaibigan sa kanilang pasugo. Ito hindi naman paninira ito kasi binabasa lang naman natin na nakalagay naman sa kanilang libro yan na talagang si Felix Manalo.
ang pinagtatakan ko lang, bakit nila ipipilit na si Kristo ang nagtayo ng kanilang iglesia? Yung itinayo ni Kristo noong 1st century, yung iglesia ng Diyos, hindi naman iglesia ni Kristo yon. Kasi, kung iglesia ni Kristo yon, bakit kasali si Kristo? Siya yung ulo doon sa iglesia. Pero kahit man sabihin mo, iglesia ni Kristo, wala din akong tutol, wala din akong problema. Okay, sino yon? Ituloy mo lang, kapatid na Holly. Bro Excel, pag sinabi ng Iglesia ng Diyos, ang ibig sabihin, ang namumuno ay ang Diyos. Pag Ayun. sinabing Iglesia ni Kristo, dapat ang mamumuno si Kristo, hindi si Manalo. Ayan. So, ang isa sa tanong ng kapatid natin na si asan na yon, nawala na yung nagtatanong na saan mo mababasa, sabi niya na may puwet ang Diyos at may tuhod. O ikaw ba, mapatunayan mo ba na ang Diyos ay walang puwet? Asan na yon? O ito tanong ko, asan na yon? Wala na yung iglesia ni Kristo na yon. Ha? Yun kasi lagi ang kanilang sinasabi Ituloy mo, kapatid na extra. Umalis na Brad Diesel kasi akong kanina pa yun ang comment sabi ko umakyat ka nga para sabihin mo yung gustong sabihin mo. Kasi yan yan yung tatak nila kasi kapag magsasalita sila. Ang Diyos niyo ba? Kasi yan ang itinatak sa kanila ng mga nila ministro nila simula kahit sinong mga membro na tatanungin mo, ganyan yung ugali na kaya nilang itanong lang sa MCGI. May puwit ba yung ang Diyos nyo? Blasphemy yan, brad. Hindi mo nga dapat pwedeng sambitin yung pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Oo. Tapos literal kasi literal yung nila Brad Diesel, nagpapahayag gabi spiritually speaking, biblical. Pagdating sa unawa nila, ang kakatch up nila, literal na Brad Diesel. Wala naman reliyon na makakapagligtas sa tao. Kung bakit lang naman tayo naniniwala, mga kaibigan, na meron ngang tinatawag na kung bakit natin sinasabing mayroong puwet, no? Ang Diyos kasi sa Biblia dito po sa asan na yon? Sige, magsalita muna kayo at hanapin ko. Sa Brad Diesel, yung talata na sige Brad Sentinel, ikaw muna po. Ang Diyos nakaupo sa kanyang luklukan. Yung anak nandun sa kanan. Yung mga tatanda doon, may luklukan din. Pwede nakatayo sila lahat doon. No? Yung mga matatanda doon, may luklukan. Yung ama may luklukan. Sa kanan, nandun si Kristo. Di ba? Apokalipsis 3:21. Ang magtagumpay ay upong kasama mo. Aking At ang Ama ay kaya isa. upong kasama ko. Iisa sa kabanalan, hindi iisa sa katayuan na Yung Diba? malayo yung nasa kanan. Maling unawa yun. Yung mga matatanda doon, mga elder, may luklukan din yun. Yes. Yung sabihin, si Kristo, wala luklukan na. Yung elder meron. Dalawa lang yan kaliwa kanan. Ang kanan kabanalan. Yung kaliwa kasamaan. Pero yung sinasabi mong kasamaan at kabutihan ay magkasama yan. Hindi yan pwede na di magkasama. Kaya nga nasa luklukan kanan. Yung sa kabanalan. Kasi ang kasamaan, yung kaliwa, yun yung kay Satanas. Hindi. Oo, pero yun ang role niya. Yun ang binigay sa kanya. Yan ang role niya Wala kang magagawa. Dapat 8 verse kayo, may verse kayo dapat. Yung puro kwento. 8:1 ng Hebreo. Colossus 3:1. Kung puro tayo
puro tayo verse lang. Opo. Hindi mo kinikilala yung nasa Matuto tayo taas. maghigit. Paano ka ba Sige nga. Paano ka ba magbasa Pag puro sentenyo ng kwento Bible? lang, Paano ka ba magbasa pag sentenyo puro ng kwento Bible? lang, walang nakasulat. Kasi Kaya pagbabasahin nga, mo, nakasulat dapat. Matuto tayo tatanungin maghigit kita. sa nakasulat. Paano ka ba magbasa ng Bible? Ano ba yung tintig ni Ice Hindi ka, Emper? ba't ikaw, hindi ka ba marunong magbasa? Paano ka ba bumasa ng Bible? Ay, Sige. babasahin natin. Ipakita mo. Sige, Nakasulat. sabihin mo dito. Sabihin mo. Ito. Babasahin natin. 8:1. Ay, dumirik na Ayun, ka kaagad. Hebreo. Dumirik. Yan ang mali mo. Oh. Dumidirect na ka kaagad Colosas pagbuklat. 3:1. Hindi ka nga humingi sa ama. Bigyan mo Ay, ako ang dami ng din na nasulat. karunungan. Nakaupo. Bigyan mo ako ng karunungan. Ay, alin yung... Bago ko buksan alin yung ang tama? Bible na to, yung libro na to. Hindi yan. Buklat ka kaagad. Ano ka, Diyos? Nagmamarunong ka. Ano yung gustong ipunto ni Ice? Bubo to, bubo. Anong gusto mong ipunto, Ice? Ano ba kapatid na Sentinel, ano ba yung gustong ipunto ni yung Ice na yon? Anong relihiyon nun? Hindi ko makuha yung punto niya eh. Eh sabi niya, basa ng basa lang daw ng talata. Eh hindi yata siya payag na babasa lang ng babasa ng talata. Ano Ang gusto nata magkukwento lang. Ano ang Magkukwento. ano ang gagawin natin? Magkwento lang, di masama yun. Okay, andyan si Eh Kajan. baga eh. Andyan si Kajan, baka gusto niyang ikotwiran yung ating tutol kanina na ang iglesia ay hindi natalikod. Kajan, good morning. Bakit parang nawala si Kajan? Ang gusto niya, sabi ni Salta kayo na, Yung Ice? huwag na pumabasa. Magkwento na lang ang gusto niya, ganun na lang, magkwentuhan na lang. Walang tata. Hindi ko alam kung ano yung punto niya eh. Matuto tayo, wag hihigit sa bagay na nasusulat. 4:6 na unang Korinto. At yun yung sa Diyos. Nagsalita ng Diyos, hindi nagkukwento. At mapalad ang bumabasa. Hindi sinasabi na mapalad ang nagkukwento. Mapalad ang bumabasa, Apokalipsis 1:3. Ang nakikinig at tumutupad ng salita. Wala sinabi na mapalad ang nagkukwento, ikwento mo na lang. Walang ganon. Wala. Kundi mapalad ang bumabasa. Yung requirements ng Tintinil eh, Brad Diesel. Yun nga ang requirements. Ano sa Oo, paraan tama. ka mapalad? O, babasa, makikinig, tutupad. O, yun nga ang requirements ng Biblia eh. Eh ngayon, sabi nga ng Timoteo, o ng Timoteo 4:13, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa. O, Di malinaw. pinapagsikapan yan. Ewan ko kung anong gusto nilang palabasin na huwag kang aagad magbasa. Kung hindi ka babasa, ano sasabihin mo? Kwento. Wala na. Hindi na ano yon. Kung kwento lang, patay tayo dyan. Good day mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pero Rachel, pagka gano'n, hindi paramihan natin ng kwento, no? Pahabaan ng kwento. Oo. Kaya nagbasa-basa. Magtanong nga tayo, si Christ is God, naniniwala ba ito na natalikod ang iglesia? Christ is God? Hindi po kami naniniwala. Ang Church of Christ po ay hindi naniniwala na ang true church ay natalikod. Kasi Ayan. may pangako sa Jesus. Sabi niya sa Mateo 16:18, ang pintuan ng kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa kanyang iglesia. Period yun. Assurance yun. Kasi ang nagsasalita ay ang Panginoon. Ikalawa, yung sabi ni Jesus sa Matthew 28:19, sasamahan niya ito hanggang sa wakas ng daigdig. Ibig sabihin, magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi 50 years lang or 100 years. Ngayon, bakit hindi natalikod? Anong ebidensya? Ang Biblia. Ang Biblia po ang ebidensya na ang true church ay hindi natalikod kasi yung aral niya isinulat sa Biblia. Ano po? Pero Kaya kami, kapatid na Christ, sinagot yan ng
Iglesia ni Cristo. Asan na yung video? Ito, sinagot ito ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin. Abo ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Itinuturo po ng mga Adventista, isang relihiyong nangingilin ng araw ng Sabat. Utos umano ito ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga tanging tao sa isang tanging panahon, kundi sa lahat daw po. Sabali. Talatang binasa natin Ito. ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi makapananaig ang kamatayan sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Hindi po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11:25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya na Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panginoong Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Alalong bagay silang mga kaalib sa tunay na iglesyang itinayo niya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yun. Pagkatapos po na magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero napakadakilang kapalaran po, makabilang sa mga tunay na sumasampalataya, sa mga tunay na kaanib sa iglesia ni Kristo, sapagkat bagamat sila'y mamatay, sila po ay mabubuhay. So, ang gustong ipunto rito, mahaba lang kasi yung video, ang gusto niyang ipunto rito, ang ibig daw sabihin na hindi mapapanaigan ng pintuan ng Hades yung iglesia, ang ibig sabihin daw, kahit mamamatay yung tao o yung sumasampalataya, bubuhayin din muli. At ang hindi daw magsipapanaig ay ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi na mahinto, kundi ang iglesia ay hihinto, pero kahit mamamatay ka, mabubuhay ka pa rin. Ganun po yung gusto niyang ipunto dito itong Kung ganun pala, Excuse me brother, kung ganun pala, kahit masama, babuhayin din May dalawang counter Mabutit argument masama, binigay babuhayin ang din pa rin. INC. Sige, tuloy mo, Crisis God. Tuloy mo lang. Mayroong dalawang counter argument na ibinigay ang INC. Yung iglesia daw ay tumutukoy sa tao, literal. At ikalawa, tumutukoy sa paghuhukom. Maliwanag po, hindi ang paghuhukom ang topic, kundi yung iglesyang itinatag ni Jesus. Ikalawa, yung iglesia po hindi tumutukoy sa tao, kundi tumutukoy sa samahan. Ang iglesia po ay hindi literal na tao, kundi tumutukoy sa samahan. Diba? Samahan po ay hindi mamamatay, pero ang tao ay namatay. Kaya yung argumento niya ay para palabasin po na tama yung aral nila na sila ang true church. Para patunayan nila silang true church, kinakailangan talagang mamatay yung tunay na iglesia. Yes. Lumalabas pati sa isang banda kung tunay yan. By counter po muna ako kay isa sinasabi ni Isgad. Diyan, excuse me dyan. Ang iglesia doon di tao. Ano yung binili ni Kristo? Samahan. Kasi po, ang iglesia po kasi bakit po itumutukoy hindi sa literal na tao, kundi sa samahan, sa grupo. Kasi hindi mamamatay. Ang tao po kasi namamatay. Kaya ibig sabihin, hindi talaga ito tao. Kasi ang tao ay may kamatayan. Pero ang sabi dito, Counter po muna ako. Host, counter ako sa sinasabi ni sa Isgad. samahan, organisasyon. Okay, ganito kapatid na Christ. Okay, bigyan muna natin ng oras si Kajan para makita naman natin yung kanilang katwiran, bakit nila yun ang kanilang tindig. Para mas maganda, no? Kasi ako hindi ko po masyadong alam kung bakit ganun na lamang po ang tindig ng Iglesia ni Cristo.
Pero ang isa lamang po sa pagkaalam ko, para lang maidugtong nila o may pakita nila na sila yung tatag ni Kristo dahil naitatag sa 1914 kasi. Kaya kailangan paniwalaan nila na natalikod ang iglesia. Ganun po yung alam ko na punto nila. Pero, sige, kapatid na ka dyan, bigyan kita oras, 3 minutes. Okay. So, gusto ko munang i-correct si Isgan sa sinasabi niya, no? Kasi sabi niya, yung ano daw, binabanggit daw doon, grupo. Oo, hindi daw tao. May grupo bang hindi tao, Isgad? Pag sinabi mo bang grupo, walang mga sangkap. Pag sinabi mo bang grupo? Oh, totoo, Isgad, binabanggit sa Biblia, yung katawan ni Kristo may mga iba't ibang uri ng sangkap. Oh, sabihin mo yung grupo hindi tao. Ang bihira naman si Isgad. Oh, ngayon doon sa ano, totoo naman talagang natalikod yung unang iglesia, mga kaibigan ko. Oo. Kasi nga, bakit natalikod yung unang iglesia? Kasi nga, meron nga mga bulaang mga ngaral na babangon. Oo. Nailigaw. Oo, iniligaw yung unang iglesia nung mga bulaang mga ngaral. Kaya natalikod yung unang iglesia. Tambungan ng iglesia, tambungan ng unang pagtalikod, yun yung mga Katoliko. Oo, yun yung bunga ng pagtalikod. Sunod sa Katoliko, yung iba't ibang relihiyon na hindi tama yung ipinapalaganap nilang aral. Tulad ni Isgad, tinuturo niya na ang Diyos, si Kristo daw ay isang tunay na Diyos. Mali na yun, Isgad. Okay. Salamat. Okay. So, aling talata kapatid na ka dyan na patunay po ninyo na natalikod ang iglesia? Meron bang direktang talata na sinabi na ang iglesia... Wait lang. Screenshot natin, screenshot natin. Dali lang. Sige. Asan na yon? Screenshot niya pa daw, Bro Esel. Pero mamaya, Bro Esel, pwede ba ako sa big box? Tapos magtatanong ako kay Kajan. Asan na yung nagsasalita? Bakit? Nagkape, Bro Esel, nagkape. Screenshot niya daw yung talata. Ay, okay, sige. Kapatid na Christ. Okay. May sasabihin ka ba? Meron. Kasi bakit hindi po ito tao? Literal, kagaya ng gusto nilang pinapalabas. Yung iglesia. Ito po ay isang organisasyon. Tumutukoy po ito sa organisasyon, hindi literal na tao. Kasi po, ang realidad ng buhay, ang lahat ng tao ay namamatay. Pero ang sabi dito, ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanyang iglesia. Walang kamatayan yung kanyang iglesia. Kaya maliwanag po, hindi ito literal na tumutukoy sa tao, kundi tumutukoy ito sa organization na itinatag ni Jesus. At the same time, ang sabi kasi maraming talata sa Biblia, sa Lumang Tipan tsaka sa Bagong Tipan, ang sabi doon, ang itinatag ng Diyos ay hindi guguho. Kung naniniwala sila na yung iglesyang ito ay itinatag ng Diyos, bakit siya guguho? Ibig sabihin pala, yung itinatag ni Jesus, peking iglesia, samantalang yung iglesia ni Kristo ang tunay na iglesia. Kasi yung tunay na iglesia, wala pang 50 years, nalipol. Automatic, wala natira kahit isa. Tapos yung iglesia ni Kristo ay 100 years nang umiiral. Ibig sabihin, tunay silang iglesia at yung itinatag ni Jesus ay peking iglesia. Kasi ang sabi ng Biblia, ang itinatag ng Diyos ay hindi guguho. Hindi matitibag. Kaya ang tanong ko sa kanya, sino ba ang tunay na iglesia? Yung true church na sinasabi mong itinatag ni Jesus o yung itinatag ni Felix Manalo? Kaya maliwanag po kaibigan. Parehas, Isgad. Hindi naman magkaigba yun, Isgad. Parehas lang yun. Yung tinayo ni Kristo sa unang siglo, Isgad, same lang yun sa iglesia ni Kristo sa panahon natin ngayon. Nga lang, magkaiba sila sa panahon at pagkakataon, Isgad. Okay? Kajan, may tanong ako. Asan yung talata mo kapatid na Kajan na
Sige, Sinabi. palakihan po muna ako. Palakihan po muna ako. Sige, sige. Basahin natin. Pagkatapos ni Kajan, kaka-counter ako sa sinasabi niya. Sige, ilagay mo na ka dyan. Maliit. Ano yun? Mateo 24, Gis 12. Pakikuan mo na lang kasi maliit, di ko mabasa. Pakibasa mo kapatid na ka dyan. Basta kapatid, no? Ang sabi dyan, marami sa Mateo 24:10 hanggang 12, no? Ang sabi dyan, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupuutan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Meron bang sinabing matalikod? Batay sa binasa, merong sinabing tatalikod. Pero ang tinutukoy dito ay mananampalataya, hindi yung buong simbahan. Pero ang sabi diyan, maraming matalikod pero hindi matatalikod ang iglesia. Walang sinabing natalikod yung iglesia. Saka ano brother yan, sa wakas ng panahon mangyayari yan. Mapapansin mo, kung babasahin mo ibaba, tinanong si Jesus ng mga alagad, ano ang tanda ng wakas ng panahon? Sabi ni Jesus, digmaan, etc. At sabi niya, iyon ang simula. At ang sabi, darating ang panahon, marami ang magsisatalikod. Ibig sabihin, ang tanong kasi, tanda ng wakas ng panahon. Yan po ay mangyayari sa wakas ng panahon at hindi yan mangyayari sa nagsisimulang iglesia. Kaya ang tawag po dyan ay cherry picking. Mag-ingat po sa cherry picking na ginagawa ng iglesia ni Cristo. So hindi pwedeng Mga kaibigan. gamitin yung talata na yan para patunayan na ang iglesia ay natalikod. Maling ganun din na. Counter muna, counter. Counter muna. Sige. Dali lang, counter muna. Okay, Roesel. sige. Isgad, anong pinagsasabi mo nagsisimula pa lang ang iglesyang itinatag ni Kristo dito, Isgad? Mapapatunayan mo ba nagsisimula pa lang ang iglesia ni Kristong itinayo ni Kristo sa talatang ito, Isgad? Tapos sasabihin mong cherry picking. Sige nga, patunayan mo, Isgad. Bakit po natin nasabing cherry picking? Kasi ang konteksto ng kabuuan ng talata ay patungkol sa wakas. Patunayan mo muna, Isgad. Dali lang, patunayan mo, Isgad, na yung iglesyang ni Kristong tinayo ni Kristo dito nagsisimula pa lang. Sabi mo kanina, nagsisimula pa lang. Patunayan mo nga. Wala pa akong ganong claim. Ang sabi ko nga, iyan talata yan ay Wala daw, bro, Esel. Wala siya sinabing gano'n na nagsisimula pa lang yung iglesia. Hindi daw sa nagsisimula pa lang yung iglesia. Wala ba siyang binanggit kanina, na gano'n? Ganito ang sabi ko, brother. Kaya Hindi nga siya nag-react ako, pwedeng- Isgad eh. Mali ang Kaya pakinig nga mo. nag-react ako, Isgad. Kasi Lilinawin ko. sige. Lilinawin ko. Ang sabi ko, hindi yan bagay sa nagsisimulang iglesia, yung verse na yan. Kasi ang konteksto niyan, ang tanong kasi ng mga alagad kay Jesus, ano ang tanda ng wakas ng panahon? 'Di ba? Wakas ng panahon, sabi nila, magkakaroon ng digmaan, tagutom, magkakaroon ng matinding paghihirap at magkakaroon. Ayan mo nga na yung iglesia ni Kristong itinayo ni Kristo dito, nagsisimula pa lang. Sige, patunayan mo. Akong claim. Sabi ko nga wala akong claim. Ang sabi ko, yung Bible verse na yan na ginagamit mo, hindi applicable doon sa estad nyo na yung unang iglesia ay nalipol. Kasi ang konteksto niya patungkol sa wakas ng panahon. Ang tanong kasi ng mga alagad, ano ang tanda ng wakas ng panahon? Hindi na God na nagsisimula pa lang yung iglesia ni Kristo. Hindi pwede yan sa nagsisimula pa lang iglesia ni Kristo. So, ang tanong sa'yo, patunayan mo na yung iglesia ni Kristong itinayo ni Kristo dito ay nagsisimula pa lang. Yun yung tanong sa'yo. Patunayan mo muna. Ganun po ba ang pagkakasabi ko? Pakitanong na lang sila. Ganun ba ang pagkakasabi ko? Na yung Kajan. Tama. Kajan, yung buong konteksto kasi ng Mateo Kaya nga nag-react ako Kaya nga nag-react ako. tumutukoy yan sa end times. Hindi naman iglesia kausap dyan 12 alagad eh. Saan mo mababasa dyan may iglesia dyan? Basahin mo Iglesia. nga tuloy-tuloy. Di ba binanggit dyan yung Judea, Pala binanggit iglesia. yung Book of Daniel. Hindi pala iglesia yung Binanggit kausap dyan ni yung Kristo Book of dito. Daniel. Sige. Binanggit dyan yung bundok ng Hodea. Asan mga iglesia dyan? End times yung tinutukoy ni Kristo dyan.
Saka, Ano yung mangyayari sa Yung mga end times apostol, na hindi pala parito iglesia niya? yon. Oo, hindi Ah, pala mga iglesia kapatid, yung mga apostol. hindi pa nga iglesia yung tinutukoy dyan ni Kristo. End times pa lang. Hindi, hindi. Ang ibig ko sabihin, yung mga apostol na kasama ni Kristo, hindi ba iglesia yan? Hindi pa naman sila iglesia eh. Mga apostol pa lang sila kung tawagin eh. Hindi pa nga sila dyan. okay, Tuloy-tuloy mo lang ng basa bro, bro Jaka dyan. Tuloy-tuloy mo lang ng basa. Mga brother, yan ay hindi ang iglesia, kundi ang wakas ng panahon. Kaya hindi mo pwedeng Ang panahon ng topic dyan, ang context dyan, tama si Praise God. Sigurado ka ba, hindi pa sila iglesia dito, Isgad? Yung mga apostol dito, sigurado ka? Hindi pa yung Lumalayo, iglesia brother, yan. excuse me. Ang tanong mo ay malayo na doon sa Paano paksa. kahit Lumalayo sabihin tayo, natin, Tayo si Kristo ng iglesia. Sige nga. Excuse me, hindi ko sasagutin yan kasi diversionary tactics yan. Kailan nagtayo Lalayo si Kristo tayo sa ng subject na iglesia? pinag-uusapan. Kailan Acts nagtayo ng 2, nasa iglesia Acts si 2 yung Kristo? iglesia, nagumpisa. Nasa Acts 2. Hindi pa naman hindi pa Ano naman sa'yo? namamatay si Kristo dyan eh. Ang tanong, kailan nagtayo si Kristo ng iglesia? kahit sabihin natin, Nagsimula sa Acts 2 nga ka dyan. kapatid na ba, kahit sabihin Sigurado ka na sa aksyon, Ako sigurado sasagot. ka na sa Ako acts. sasagot, bro, Eh, paano Esel. pag may nabasa ako dahil Yes, sa Mateo? Kung Sa ang tanong ni Mateo. Kajan ay kung kailan nagtayo si Kristo ng iglesia, 33 AD, hindi 1914. yun. At May saka, nabasa ko dito na sulat sa Mateo. Hindi, pag nabasa natin sa Mateo, Tinayo ni Kristo. oh, 3 AD, tinayo ni Kristo, hindi 1914. sabihin, Yung doon sa 1914, Mateo, Yung Mateo 1914, batay sa 16-18, pasubo, ang na nagtayo nagtayo nun si si Felix Cristo. Manalo. Dali lang, pakimute mo na Ulitin ho ko lang si yung 1914 na iglesia ni Esel. Cristo, Oh, 1914, si Esel pa. ang Sandali lang, nagtayo niyan pakimute muna si Felix Johan. Manalo, batay sa sandali pasubo muna nila. kapatid na, Pakimute muna si bigyan natin si Kajan para ano naman. Okay, bigyan ko na lang kayo ng oras. Sige, para, salamat, Esel. 3 minutes kapatid na Kajan, go. Sabi mo kasi back to the faith. Sabi mo hindi pa iglesia yung mga apostol dito. Kasi yung nasa gawa pa daw yung iglesia ni Kristo. Oh. Doon sa Mateo 16:18 nagtayo si Kristo ng iglesia. Ibig mo bang sabihin nung nagtayo si Kristo hindi pa inaniban ng mga apostol yon yung itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18? Hindi pa napabilang yung mga apostol doon. Napabilang lang ang mga apostol nung nawala na si Kristo. Ganun ba ibig mo sabihin, Faith? Okay, Ito Mateo para hindi lang tayo- 24:12 na to eh. para hindi lalayo yung topic mga kapatid, ang issue dito ay kung ang iglesia ba ay natalikod o hindi. Ako sasagot, bro, Esel, no? Bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng oras. Brother Esel, mali nga yung ginagamit na talata eh. So ngayon, papatunayan ko kay Kajan na yung unang siglong iglesia, hindi natalikod yon, yung mga mananampalataya. Batay sa binigay niyang talata, ang tinutukoy na natalikod o tatalikod ay mga mananampalataya. Hindi yung iglesyang tinatag ni Kristo. Yes. Kung hindi mo naman inunawan ng mabuti yung talatang binabasa mo, ay talagang ang intindi mo doon, iglesia. Ang sinabi sa nasusulat dun sa pinakita mong talata, mananampalataya, yung tatalikod, hindi yung tinatag ni Kristo. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, hindi yon tatalikod. Kahit nga pintuan ng Hades, hindi magwawagi doon eh. Pintuan ng kasamaan, hindi magwawagi. Kumbaga sinasabi ni Kajan na yung tinatag ni Kristo, natalikod, pumalpak si Kristo doon. Tapos kay Felix Manalo, hindi na daw tatalikod. Ibig sabihin, mas mataas si Objection Felix. mo na, bro. Esel, Teka objection. muna, may oras ako, Kajan. Objection Huwag ka magsalita. muna. May oras din Anong ako kanina, objection? pinutol Di mo ka ako eh. tinatanong. Di ka tinatanong. Ang sinasabi, wala akong Mute ka sinasabi muna, Kajan. na Ano ba to, host? pumalpak May yung oras ko Kristo. na para Wala akong magtanong. sinabing ganon. Kajan, tumahimik ka. May oras ako kanina. Oras ko, Johan, Kajan, para pinutol mo magsalita. ako. Objection Di ka mo na, wala akong tinatanong, di ka binanggit tinatanong. kanina. Host, Di, wala akong nag-mute ka na eh. binanggit. Host, Di ba wala akong natin, binanggit na pumalpak si Kristo. Nag-mute ka na, Nag-at-home siya, Kajan, host. nag-mute ka na. Nag-at-home. Oo. Anong at home? Anong at home? Nagbibintang ka na, nag-ad home ako, wala nang ad home sa sinabi ko. Ngayon,
ito ang patunay na talagang tinataas ng Iglesia ni Ba't Cristo sinasabi mo na 1914 si Felix Manalo. sabi mo Bakit? kanina Kasi ang yun na sabi ni Felix sinasabi ko Manalo, pumalpak si Kristo. hindi na Wala raw naman ako tatalikod yung sinabing iglesia ganon. itinatag Host, niya na pakibigyan ng 1914. ng Pero yung iglesia ng ni Cristo doon na kaukulang tinatag ni Cristo, si Johan. Wala naman natalikod. ako Ibig sinabing sabihin, ganon. pumalpak si Oo. Cristo kasi yung tinatag niya, natalikod, di ba? Tama ba ako, Bro Isel? Pumalpak si Cristo kung natalikod yung tinatag niyang iglesia ni Cristo. Tama ako, mali? Kanang pag Di ba? Ang tawag doon kapalpakan kung natalikod yung tinatag ni Cristo na iglesia ni Cristo. Pumalpak siya doon. Ibig sabihin nagsinungaling siya nang sinabi niya na hindi mabubuwag yung tinatag niya at hindi kahit pintuan ng Hades hindi magwawagi. Ibig sabihin nagsinungaling si Cristo doon kung natalikod yung tinatag niya. Ngayon ka dyan, yung sinasabi ni Felix Manalo na yung kanyang tatag, yung bagong iglesia 1914, hindi na raw tatalikod. Di ba sinasabi nyo, di mas mataas na si Felix Manalo kay Cristo. 'Di ba? Kapalpakan niya na aral. Kailan may hindi natalikod yung tinatag ni Cristo. Yung mga mananampalataya, yung mga natalikod, pero hindi lahat. Kasi sino magko-continue ng aral ni Cristo kung lahat natalikod, hindi mawawala yung aral. Tama ako, natalikod lahat. Mag-iiba yung aral. So walang natitira para magturo ng mga tinuro ni Cristo. Kung uunawain mo ng tama yung Biblia at hindi ka lang makikinig sa mga peking sugo, talagang mauunawaan mo yan ng tama. Magdasal ka dyan sa tunay na Diyos, wag sa demonyo. Okay. Bradesel, bigyan mo ako 3 minutes. Bradesel, bigyan mo ako 3 minutes. Sige. Okay, 3 minutes. Wag muna kayong sumabat mga kapatid para mas maayos. Kung sinong gustong sumunod, yun na lang ang bigyan ulit natin ng 3 minutes. Ganon. Ano, babasahin natin kung tumalikod ba yung iglesia. Palakihan ako, Bradesel. Ito, totalikod daw iglesia Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Ay, hindi mali. Ang iglesia pala tatalikod. Yan ba nakasulat ka dyan? Hindi. Ang mananampalataya tatalikod. Bakit? Makikinig sa mga espiritong mga ngikayat. Diba sabi doon sa unang Juan 4:1? Siya sa atin nyo muna yung pinapakinggan nyo kung sila'y sa Diyos. Kaya nga sabi ng Espiritu Santo, tingnan mo Espiritu Santo ang nagsasalita dito. Sabi dito, manghihikayat at sa aral ng mga demonyo. Sa dami ngayon ng mga denomination, sa dami ngayon ng mga nagtayo ng iglesia, marami rin ang doktrina na mapapakinggan ng tao. Ngayon, malilito na ngayon ng tao. Yung iba, kahit nandun na sa totoo, ay tatalikod na sila, mahihikayat sila dito sa doktrina ng mga demonyo. Sukat ba naman sabihin mo tumalikod ang iglesia Hindi naman ang iglesia tumalikod Tapos mali pa yung binasa mo, yung Mateo 24. Yun ay tinutukoy ni Kristo sa wakas ng panahon, end times. Ano ba mangyayari? Di ba ang sabi doon, may magkakadigma, magkakagutom. Yung ba yung tatalikod? Iglesia? Although, yung mga apostol doon ay kasapi ng iglesia, pero sabi ni Kristo, itatayo pa lang niya ang iglesia. Nasaan yung iglesia? Nandito pa lang sa Akso, sila Pedro nagpasimula Acts 2, wait lang. Acts 2, ito. Englishin natin para maintindihan mo. Sabi diyan, praising God and having favor with all of these people, and the Lord added to the church daily. Ay, dyan pa lang yung araw ng Pentecostes, nung tanggapin nila yung Espiritu Santo, dito na sila mangangaral. Di ba? Ayan dito na sila mangangaral. Yan church. Andiyan yung church added to the church. Ano yung susundan nilang doktrina? Hindi doktrina ng yung pagtalikod ng iglesia, Apostles' doctrine. Saan mo nabasa yung doktrina ng tumalikod ang iglesia? Ngayon ko lang narinig yung tumalikod ang iglesia na yan. So, yun lang, Bradesel. Salamat, Bradesel. Okay ka dyan? Gusto mong sumagot? Ako naman, Bro Esel. Oo. Sige. Ako naman. Okay, go. Go na, kapatid.
Okay, back to the faith. Back to the faith. Ang sabi mo, diyan sa ano sa Mateo, diyan dito sa Mateo 24. Sabi mo, hindi pa dito ang iglesia, wala pang iglesia dito. Oo. Tsaka sabi mo, sa huling panahon, sino ba nagsabi sa iyo na may matatalikod ng iglesia nung si Kristo ay narito pa sa lupa at ang mga apostol buhay pa? Sino ba nagsabi sa iyo matatalikod ang iglesia noon? Oo. Ang magaganap ang pagtalikod, back to the faith, pag umakyat na si Kristo sa langit at ang mga apostol ay wala na. Doon papasok ang mga bulaang mangangaral. Oo, kasi wala na yung mga apostol. Huling panahon, doon papasok yung mga bulaang mangaral kasi wala nang mga apostol. Okay? Doon naman sa binasa mo sa gawa, na sinasabi doon, added. O sa Tagalog, idinaragdag. O, pag sinabi mo bang idinaragdag, may nauna na o wala pa? Siyempre, merong nauna na. Meron ng kaanib. Oo. Kasi sa Mateo 16:18, nagtayo na si Kristo ng iglesia. Okay? Kaya nga, yung mga ang naunang iglesia, ang idaragdag doon sa iglesia. Okay ba? Back to the faith. Paano magiging ang gusto mo kasi back to the iglesia faith? Doon sa gawa. Sino ba yung nagsasalita? Sino nagsasalita? Host, pambihira naman yan. O sige, siya na yung magsalita. Sino yung sumingit? Siya na pagsalitain mo, host. Oo. Tinatanong ni Brad Esel, saan daw yung talata na tumalikod ang iglesia? Sinasagot ko lang yung mga sinabi mo, bro. Oo. Dapat hindi ka nag-interrupt kasi sumasagot ako sa sinasabi mo, bro. Hindi kita in-interrupt kanina, bro. Nung may oras ka. Kung sagutin mo yung tanong ni Brad Esel. Kailangan ko sagutin yung sinabi mo, bro, kasi iba-iba yung mga sinasabi mo, bro. Time na. Paanong iba-iba yung sinasabi ko? Wala akong nabasa na tumalikod ang iglesia. Wala akong nabasa. Ang lino ng nakasulat doon sa Timoteo, magsisitalikod sa mga huling araw sino? Yung mananampalataya. Sige, host, siya na pagsalitain mo. Host. Oo, siya na pagsalitain mo. Sinong susunod? Next. Makamove on eh. Hindi siya makamove. Para sino yung susunod? Kami. Nagdidebate sila, no? Sige, kapatid na Sentinel. Sige. Pares naman yung mga punto, no? Sabi ni Carl dyan, yung mga apostol ba, hindi iglesia? May punto yun. Sangkap yun, ang tawag na haligi. Sila yung mga pangunahin na tinawag para makabuo ng iglesia. Diba? Mga apostol, kasama yun. Ngayon sabi naman ni Christ God, pag sinabi ng iglesia, yun ay grupo, hindi tao. Grupo yun na may sangkap ng mga tao. Hindi pwedeng grupo na tapos walang tao. Diba sabi sa Korinto, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Apostol, propeta, ebanghilista. Tao tinutukoy doon. Mga tao, katawan na may mga sangkap. O yun yung katawan, iglesia. May mga tao doon at yung binili ng dugo sa gawa 20-28, tao tinutukoy doon. Bilhin niya ng kanyang sariling dugo. Alin yung iglesia ng Diyos. At yung nasabi sa Apokalipsis, yun ay mga tao. 5:9 ng Apokalipsis. Paras naman may punto eh. Pero ang paksa kasi, natalikod ba ang iglesia? Hindi. Hindi pwedeng matalikod yung kabuuan ng iglesia.
Pwede rin sabihin na mayroong ilan doon na mananampalataya na kabilang sa iglesia, no? Na tumalikod, humiwalay sa aral. Pwede yon na mayroong ilan na mananampalataya na humiwalay sa aral. Pero hindi sa kabuuan ng iglesia, hindi matatalikod. No, tama naman sinasabi na sa mga huling araw ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ang ilan, hindi sinabi na ang lahat, ang kabuuan ito malikod, hindi. Kasi pag sabi mo iglesia, andun yung mga tao, mga apostol nandoon. Lalabas pati mga apostol tumalikod. Pati yung Kristo tumalikod. Kasangkap din eh. Ang iglesia, si Kristo ang ulo. Pinangunguluhan niya nandun yung mga propeta, mga apostol, mga kapatid nandun, Pag sinabi mong tumalikod siya sa kabuuan, lalabas walang natira. Tumalikod lahat. Ang pasok doon sa usapan, mayroong ilan naman na parataya na humiwalay doon sa kanilang aral na sinasabataya na nakikinig sa mga aral ng mga demonyo. So, hindi sa kabuuan na lahat, dadamay mo lahat. Mali yun. So, yun yung ating masisira na sinasamari ko lang yung paras naman kay may ponte. Pero ano ako doon sa kay Christ God. Pag sinabi daw iglesia, grupo. Hindi tao. Kasama tao doon. Grupo na may sangkap ng mga tao. Yun yun. Hindi ka makabuo ng grupo na walang tao. Yung nga katunayan ng mga tao yun eh. Grupo ng mga banal na tinawag sa iglesia. Hindi pwede may iglesia pag walang tao. Ayun, gracias lang. Okay, time na. Ako naman, Brother Desel, pwede ba konduktuhan ko lang? Dagdagan ko lang yung Sige, 3 minutes. 3 minutes, kapatid na Elion. Go. Brother Donji, with kind indulgence, pwede bang madagdagan ko? Hindi naman kulang yun. Kumbaga, sa kaalaman ko lang din na naituro sa atin. Okay lang po ba, Brother Donji? Apo, tuloy po. Yun. Alam nyo, doon pa lang sa 16-18, nakapagtayo na ng iglesia ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi niya doon, kung iakit natin ng 13, di ba? Tinatanong siya kung sino siya. Si Pedro kasi ang unang nakasagot. Kaya sabi doon sa 17, mapalad ka, Simon Barjonas, hindi ito pinaalam sa iyo ng laman, kundi ng Ama na nasa langit. Kaya ikaw na Pedro, sa ibabaw na bato, sa ibabaw na ito, itatayo ko ang iglesia. Bakit nakapagtayo na ang Panginoon Jesucristo ng iglesia noon? Sa oras na yon, nung sinabi niya kay Pedro. At bakit si Pedro ang unang binigyan ng susi? Kasi siya yung unang sumagot nung tinatanong sino ka baga, Panginoon? Di ba? Si Pedro ang unang sumagot. Same din kung bababa tayo ng 18-18 na lahat doon na mababasa natin sa 18-18 na lahat din yun binigyan din ng susi na sinasabi doon sa 18-18 ng Mateo, lahat ng talian ninyo sa langit tatalian sa lupa, tatalian sa langit. Lahat ng kalagay niyo sa lupa, kakalagan sa lupa. So, hindi lang si Pedro ang nabigyan ng susi. Nung naitayo ng Panginoon Jesucristo, di ba? Patutunayan lang natin na nagtayo na siya nung panahon na yon. Sa isang talata rin ng 16, Galatia 2:9, ang pinakahaligi ng Panginoon Jesucristo na mga apostol niya, tatlo. Kung babasa tayo, basahin natin, tatlo ang pinakahaligi. Although, 12 yung hinirang niya, tatlo ang pinakahaligi doon. Ngayon naman, ang sumang-ayon, nung si Pablo ay tinawag. Diba? Nung nakalasap siya ng mas dakilang kaloob, doon sa tatlo na yon na pinakahaligi ng iglesia, tinanggap nila o tawag dito, pinaboran nila yung sinasabi ni Pablo. Galatia 2:9. Nakapagtayo ng Panginoon Jesucristo doon ang sinabi sa Mateo 16:18. Galatia 5:9. Ito mababasa natin. 2:9. Kapag may haligi ba, Brad Esel, tanungin kita. Ibig sabihin may bahay, di ba? Yes. Yun. Correct. Ang galing, di ba? Sasaliksikin lang natin. Ang sabi dito sa 2:9, kaya nakapagtayo na dyan ang Panginoon Jesucristo ng Iglesia. At nang makita nila ang biyayang ibinigay na pag inagkaloob sa akin, sabi ni Pablo, ang mga kanang kamay na pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago, ni Cephas at ni Juan. O sino ba yung kanang kamay dyan na pinakahaligi? Si Cephas
Yun yung si Pablo, ay si Pedro, si Cephas. 'Di ba? At kay Santiago at saka kay Bernabe at ni Juan, sabi doon, tatlo sila. Upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila sa pagputuli. So, isang bagay doon na nakapagtayo na siya kasi may haligi na ng iglesia, which is si Cephas, si Pedro yon, si Juan, at saka si Santiago. Yun ang pinakatatlong haligi ng Panginoon sa Kristo na pinagkakatiwalaan niya. Kaya nga may mga pagkakataon niya sa talata ng Biblia, mas more on na nababasa natin si Pedro, si Santiago, at saka si Juan gaya na lang nung nakarinig siya ng nakita niya, nakausap si Moises, 'di ba? Tatayo siya, 'di ba? Sila kasi yung haligi. At unang sumagot doon na nabigyan ng susi, si Pedro. Kung bababa kayo ng 18, lahat ng apostol doon nabigyan din ng susi. So hindi lang din si Pedro. 'Di ba? Isang bagay 'yon na pinatotohanan ko lang dito, Brad Esel, na nung sinabi ni Cristo doon sa Mateo 16:18, nakapagtayo na siya noon ng iglesia niya. 'Yun lang din, na-share ko. Okay, Kajan, may ano ka doon? May tutol ka doon, kapatid na Kajan? Wala, hindi na ano. Back to the scripture. Si back to scripture muna yung susunod. Yan, back to the scripture daw. Di na, sagutin mo na lang yung sinasabing tumalikod yung iglesia. Saan mo yun? Ano ba talata yun? Oh. So, agree ka na sa Mateo pa lang may natayo ng iglesia. Agree ka na doon, hindi mo na Agree ako tututulan sa yan. binasa ni Bradillion na itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, Kaya nga, agree ako doon, Kaya nga, pero so, dito sa nagpasimula. Mateo, Dito agree ka. nagpasimula yung Ayan. iglesia. Okay, sige. Tatanggap pa lang sila dito ng Espiritu Santo eh. Paano sila mangangaral? Kung hindi pa sila tatanggap ng Espiritu Santo. Hindi, kung dyan pa na nagsimula, paano yung natayo yung iglesia Yung sabi sa dito na Mateo idaragdag, 16:18? yung sinasabi mo idaragdag dahil may iglesia na, dahil meron naman talaga ng iglesia na dito nagumpisa, idaragdag yung mga dinautismuhan nila. Okay na, Diba? back to, at least umamin ka na, oo. Salamat. Ayan salamat. yung mga Umamin binautismuhan ka na. nila, yung idaragdag, yung sinasabi doon sa dulo ng verse. Dito yung iglesia, ayan pa lang Yung sinasabi doon sa Mateo 16, hindi pa yun actual, Ibig sabihin, sinasabi pa lang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi ibig sabihin na sila na agad yung iglesia. Dito pa lang, dito pa lang mangangaral sila, Pedro. Ayan dyan pa lang siya magbabautismo. Dinaragdag. Ano yung dinaragdag? Yung mga binautismuhan nila. Diba? Ayan napakasimple lang naman. Saan ba magsisimulang iglesia? Yung sinabi ni Kristo na itatayo, hindi pa yun aktual. Yung pa lang yung sinasabi pa lang kay Pedro, na Pedro, itatayo ko ang aking iglesia ha? Pero bago yan, huwag kayong alis sa Jerusalem. Tatanggapin nyo muna ang Espiritu Santo. Paano sila mangangaral kung wala silang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Di ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi naman ko tutol dun sa talata na itatayo ko ang aking iglesia. Ang anuhin mo lang doon, ano ba yung doon, yung interpretasyon doon? Sila na ba agad yung iglesia? Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi tayo tutol doon sinabi si Brother Leon. Pero yung tutol namin, natalikod yung iglesia, saan yun? Yun na lang. Yun, huwag tayong aalis doon. Kasi, ako naman po kasi mga kapatid, naniniwala ko, hindi talaga natalikod yung iglesia. Kasi kung natalikod, ano ibig sabihin nun? Nawala? Nawala ba ibig sabihin nung natalikod? O nabuwal? Katulad ng dati at itinayo ni Kristo, and then dahil nabuwal, noong wala ng mga apostol, natalikod na, itinatag noong panahon ni Felix Manalo, paano yung panahon na wala yung iglesia natalikod? At kung natalikod, kailan natalikod? Yun yung mga dapat nating iresolba, mga kapatid. Kung may mababasa lang si Kajan na natalikod ang buong iglesia, panalo na sana.
Eh wala kasing talatang ganun na ang iglesia ay natalikod Kundi ang nakalagay sa Biblia, Tatandaan nyo, ang ibay. Bro Esel, tatandaan nyo, sa panahon nung sa bayang Israel, ang nagtatag niyan o naghirang sa bayang Israel, andali lang. So maputol na natin dito mga kaibigan yung usapan kasi hanggang sa matapos na yan wala talagang mababasa po ng mga iglesia ni Cristo na merong talata na nagsasabi na ang iglesia ay natalikod. Wala talagang mababasa dyan kasi hindi po totoo ayon sa Biblia na ang iglesia na itinatag ni Cristo ay natalikod. Paniniwala yan ng mga iglesia ni Cristo para palabasin na yung itinatag ni Felix Manalo noong 1914, July 27, ay tunay at ayon sa mga iglesia ni Cristo, sa pamamagitan ni Cristo, itinatag daw ni Felix Manalo. So, ibig sabihin, yung itinayo ni Cristo noong unang siglo, doon sa Matthew 16:18, natalikod yon, tumigil. Para bagang lumalabas na pinapalabas nila na si Kristo po mga kaibigan ay si Kristo yung sinabi niya na kahit yung pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban doon sa iglesia na itinatag niya, ibig sabihin yun ay hindi totoo. Ganun po yung lumalabas para sa kanila. Mali po yun mga kapatid at napakasamang implikasyon nun. Kasi po, kung ganun po ang nangyari, ibig sabihin walang tibay yung sinabi ni Kristo na yung iglesia ay hindi matatalikod kailanman. No? So dito mga kaibigan, sana nagkaroon po kayo ng idea o kaalaman tungkol po sa iglesia na itinatag ni Kristo na never, kahit kailan. Sabi ni Kristo doon po sa Mateo 24, kahit mawawala man ang lupa, yung lupa at ang langit, ngunit yung kanyang salita mananatili. Ano ibig sabihin no? Yung mananatili ang kanyang salita. Yung kanyang salita, hindi po magiging mali yun. Mananatili, kung sinabi niya, hindi matataig, yung iglesia na itinatag niya ay hindi po madadaig talaga. Hindi po tatalikod. Kung tatalikod yung unang Kristiyano at mawawala sila, sino magpapatuloy? Pinapalabas po kasi nila na nung wala na ang mga iglesia, wala na ang mga tao na magpapatuloy sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, noong 1914, binulungan ni Kristo si Felix Manalo para itatag muli at itinuro muli yung aral. Parang gano'n ang pinapalabas nila. Pero hindi mga kaibigan, hindi po gano'n. No? Hindi po gano'n ang nangyari. Yan ay haka lamang po ng mga kaibigan nating mga defensor ng iglesia ni Kristo na yung iglesia ay natalikod para mapalusot nila na si Felix Manalo ang nagtayo sa mga huling araw na ito. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po.